Hi guys! Good afternoon. Today is Thursday, October the 4th, and it is my 4th day of quarantine. I tested positive for COVID-19 last Sunday, and dahil dyan, hindi tayo nakakalabas ng bahay. Nandito kami sa loob ni Daddy dahil siya ang nagbigay ng virus sa akin. Siya ang naunang nagka-COVID. Thursday, he tested positive for COVID, and then 3 days after I tested positive. So, nandito kami. Kakatapos lang namin kumain. Pag bumababa kami, we always make sure na wala na yung mga bata. And obviously, nasa school sila today. Pag lumalabas kami ng kwarto, naka-N95 kami. Tapos nakalagay, nagsusuot ako ng bonnet or plastic cap para sigurado. Tapos meron din kaming gloves. Sorry guys, natigil ang ating video. Napindot ko yata. Anyway, dito nga kami sa loob ng kwarto namin. Dahil parehas kami ni Daddy positive for COVID. Nagkaroon siya ng Sunday, and then 3 days after ako naman, Thursday siya nag-positive, and then Sunday ng gabi nag-test ako, and yun nga, positive. So yung mga bata, thank God wala silang COVID. Every day since nag-test kami positive, every day namin silang sinaswab, just to make sure, kasi nga nagsischool sila, hindi sila nag-stop ng school since nag-positive si Daddy and ako. Magkasama sila ngayon sa kwarto ni ate, and then si Daddy yung nagpe-prepare since nauna na siyang nagka-COVID, so mas hindi na siya contagious. Siya nagpe-prepare ng pagkain ng mga bata, and then pagkatapos niyang umakyat, dinidisinfect niya muna lahat ng surfaces, Lysol, air spray, and then yung mga bata bumababa na to eat, and then naakyat na ulit sila sa kwarto ni ate. So, I think yung symptoms ko is, I would say mild to moderate. Wala naman akong shortness of breath, pero meron tayong congestion, as you can tell. Third day, I lost my sense of taste, pero ngayon bumalik na siya. Maubo pa rin, tsaka bahing ng bahing. At dahil dyan, pang-apat na araw na natin nakakulong sa kwarto, wala tayong magawa dito kung hindi kumain, manood ng TV, pero at syempre naman, salita ako ng salita, at hindi pala naka-record. Stop! Yan si Daddy ay nang aasar na naman. So sa lahat ng mga nanonood dyan at manonood ng ating videos, kung nasaan man kayo lupalop ng mundo, Pilipinas man, mapa US, or kahit saan man, mag-ingat pa rin po tayo dahil nandito pa rin ang COVID and hindi siya biro. First 2 days ko yung worst talaga kasi yung chills ko grabe. Tapos sobrang sakit ng katawan ko. Ayun yung hindi ko ma-take. Yung chills at saka yung pains everywhere. Even pati daliri sa paa, sa kamay. Sobrang sakit. Ngayon ay nasa day 4 na tayo ng ating quarantine. Si Daddy ay kaka-check lang ng kanyang nag-swab. Nag-positive siya ng Thursday last week. Today ay Thursday, so 1 week na siya. Kakaswab lang niya and still positive pa din. So, ibig sabihin, hindi ka pa rin pwedeng bumalik sa work. Okay, so hindi pa siya babalik sa work. So, parehas kaming walang trabaho. Kaming dalawa ay tambay. So, yun nga. Yung mga bata, pag ready na silang kumain,
hinahanda na ni Daddy yung mga pagkain nila. Tapos before siya umakyat, dinidisinfect yung surface. Obviously, pag lumalabas kami, naka N95, naka gloves. Lahat ng sulok ng bahay namin, merong hand sanitizer, meron kaming mga air spray. Dito sa hagdan, kompleto rin. Yung mga bata, meron din silang mask, meron din silang gloves. Bumaba kami this morning, naglinis kami at nagluto ng dinner ng mga bata. So, para kaming nasa space. Nakasuot pa ako ng plastic hair cup, naka-gloves, naka-N95. So, after namin magluto, mabilisan, dinisinfect ulit lahat ng surfaces ng Lysol before kami umakyat. So, ganun yung trabaho namin, yung routine ng mga bata. Pag galing sa school, diretso sila shower, and then magkasama sila ngayon sa kwarto ni ate. Doon sila natutulog. Part 3, so yung mga bata nga, since nag-test ako positive, doon sila natutulog sa kwarto ni ate Lexi. So, si Justin nasa sahig. Tuloy-tuloy pa rin silang pumapasok sa school. Dahil everyday naman namin silang tinitest, and thank God. Ano pala ito? Negative. What? Hindi sila mismo. Yung nanonood kami, wala na kaming magawa. Lahat na ng pwede naming puntahan. Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu. Nakakainip sa loob ng kwarto. Anyway, also yung mga bata, dire-diretso pa rin yung pagpasok nila sa school. Every day, bago sila pumasok sa school, nagsaswab test muna sila just to make sure na wala silang COVID. At syempre, ayaw naman natin silang makakos ng COVID ng kanilang mga classmates. So, thankfully, wala silang virus. Pero I don't know kung magkakaroon before. Dahil nakatira kami sa, syempre, isa lang yung tinitirhan namin. And prior ako magkaroon ng COVID, exposed din ako sa mga bata dahil since Friday, magkakasama kaming matulog dito sa kwarto ng mga bata habang si Daddy ay naka-quarantine sa player. So, yun lang. Nakakainip kaya naisipan ko mag-vlog. Sa lahat-lahat dyan ng mga mommies and daddies, lalo na may mga maliliit na anak, mag-ingat po tayong sobra dahil mahirap pag tayo nagkasakit. Pag meron tayong mga maliliit na bata na umaasa sa atin, napakahirap. Lalo na dito, wala tayong kasamang kamag-anak or even kaibigan na pwedeng tumingin sa mga anak natin. I'm very thankful dahil yung mga bata is hindi na sila ganoon kaliliit. Marunong na silang kumilo sa bahay. Marunong na silang gumamit ng microwave. Si ate, yung panganay ko is marunong na din siyang mag-operate ng stove, pwede na siyang magluto, nakakapag-bake na din siya. At alam naman nila yung gagawin na nila sa morning kasi yun na yung regular routine namin. So, alam nila na mag-a-unload sila ng dishwasher, ilalagay na yun sa cabinet, yung mga malilinis na pinggan. Yung laba naman, before sila yung naglalaba, but because meron nga tayong COVID, kami ni Daddy si Daddy yung naglalaba. So, ginagamitan natin ng pang-sanitize talaga ng mga laundry. And I'm really thankful nagamit ko yung pagiging hoarder ko because I was able to buy yung hand sanitizer, sanitizer laundry detergent. So, ayun lang po. Thank you so much. Bye!